syempre hindi mawawala dyan mga kababayan na mag-update ako sa inyo patungkol po sa mga nagagawa ng administrasyon ni PBBM. Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan po natin, talagang sobrang tinututukan ng ating mahal na presidente yung pagpapalaganap ng malalim na edukasyon dito po sa ating bansa at madaling edukasyon para po sa mga kabataan or mapadali yung pag-aaral ng mga kabataan, mga kababayan, especially nung mga nasa sa stage mga kababayan ng high school pataas. Ano po, dahil nga sabi dito, basahin po natin digital government services sa komunidad. Mas madali nang maabot ang mga digital na serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng internet mga kababayan. At kapag kaayos ang internet, alam naman po natin sa panahong ito ngayon, kailangan po yan ng mga estudyante, ng mga kabataan, mga kababayan, especially yung mga nagtatrabaho, work from home, mga kababayan, yung mga virtual assistant, kailangan po ang mabilis at abot kayang internet po dito sa ating bansa. So ngayon, sabi pa dito, ayan, bagong Pilipinas, konektado ang liblib, walang maiiwan online. Mas malawak na ang access sa impormasyon. Nagbubukas ang koneksyon ng oportunidad para sa agarang access sa balita at mahalagang datos mga kababayan. Sabi pa dito, suporta sa online learning. Ayan magagamit ng mga mag-aaral ang internet para sa mas epektibong pag-aaral online. Dahil nga, yan po yung isang mahalagang nakakatulong sa mga kabataan ngayon para mas mapalawig pa ang kanilang pag-aaral mga kababayan. Ano po, lalo na, at alam naman po natin karamihan ngayon ay talagang gumagamit na ng internet pagdating po sa kanilang pag-aaral. So ngayon, iyan po ang tinututukan ng pamahalaan ni PBBM. Sabi pa dito, ayan serbisyo para sa mahigit 300 na residente. Hindi lamang paaralan ang makikinabang, kundi pati ang komunidad na may higit 300 na mga residente mga kababayan. Biruin nyo kahit liblib na lugar talagang dinadalhan pa ng Starlink mga kababayan para lamang magkaroon ng signal. Talagang tinututukan ni PBBM. Kasi nga, bukod po dyan sa internet, kung mapapansin po ninyo, di ba karamihan po sa atin gumagamit ng fiber na sa kuryente pinapadaan. Pero dito po kasi solar yung gamit. Ano po, kasi nga sabi dito, solar-powered free Wi-Fi system. Nilagyan ng paaralan ng free Wi-Fi na pinapagana ng solar panel system para sa tuloy-tuloy na koneksyon mga kababayan. At alam nyo, yan yung maganda sa Starlink kasi pwede mo siyang gamitin through solar mga kababayan. At kahit yung mga liblib na lugar, talaga maaabot. Lalo na kung solar yung ginagamit. Sabi pa dito, yan, pinangunahan ng DICT, Mimaropa. Aktibong kumikilos ang DICT Regional Office, Mimaropa, at Occidental Mindoro Provincial Office upang maisakatuparan ang mga proyekto mga kababayan na palawigin ang connectivity or ang connection ng internet dito po sa ating bansa, lalo na sa mga liblib na lugar. So ngayon, sabi pa dito, walang Pilipinong may iwan offline. Layunin ng programa na tiyaking kahit ang mga nasa malalayong lugar, may access pa rin mga kababayan sa internet. So sabi dito, konektado ang liblib, walang may iwan online. At yan po yung isa sa tinututukan ng Marcos administration. Tugon sa direktiba daw po ng Pangulo, ang proyekto ay pagsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang connectivity sa buong bansa. Kaya nga kahit yung mga liblib na lugar mga kababayan, talagang nararating ng signal. Ano po, dahil nga, alam naman po natin, napakaganda talaga nitong Starlink. At yan po yung isa sa ginagamit ng ating gobyerno mga kababayan para malagyan ng mga koneksyon ng internet yung mga liblib na lugar, lalo na yung mga liblib na paaralan na kung saan alam naman po natin, gaya ng sabi ko kanina, yan po yung isa sa pinakagamit na gamit ng mga estudyante na malaking naiitulong o malaking bagay sa kanilang pag-aaral. So sabi pa dito, 5 oras na paglalakbay para daw po sa serbisyo. Tinahak ng DICT team ang kabundukan at mga ilog upang maihatid ang connection sa sitio Tektihan. Ano mga kababayan, yan po ata ay sa Mimaropa. Sabi pa dito, DICT naghatid ng free wifi sa liblib na paaralan.
matagumpay na naihatid ng DICT ang free public internet access program sa Tiktihan Elementary School sa Occidental Mindoro, mga kababayan. At yan nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kababayan, ang gobyerno ng PBBM, especially ang ating presidente, talagang tinututukan yung pag-aaral ng mga estudyante na kinakailangan nakapokus lamang sa pag-aaral at the same time, talagang may internet na magagamit na makakatulong dapat sa kanilang pag-aaral. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, kung titingnan din po natin, talagang bukod po sa pagtutok ng gobyerno ni PBBM sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral na estudyante, tinututukan din po ni PBBM yung kanyang mandato na kailangan ay wala nang pumipila para kumuha ng mga mahalagang dokumento. Kasi sabi po dito, mga kababayan, buong legal weight ng dokumento, tiniyak ng PSA ng e-certificate ay may parehong legal na bisa tulad po ng tradisyonal na dokumento. Sabi pa dito, mga kababayan, tuloy pa natin. Mas mataas na institutional trust, pinapalakas ng sistema ang tiwala ng institusyon sa bawat transaksyon, mga kababayan. Real-time authentication, pinahihintulutan ng QR feature ang agarang pagbe-verify ng authenticity ng dokumento, mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo, through internet, mga kababayan, through online, through site, pwede nyo na pong ma-verify kung legit ba o hindi yung isang dokumento, mga kababayan. Kasi sabi nga dito, QR-based verification system. May integrated QR code ang bawat e-certificate para sa real-time validation ng detalye po nito, mga kababayan. One site for all your PSA certificate, birth, marriage, death, Senumar, and now, Senodet, mga kababayan. Available na po sa online www.psa helpline.ph, mga kababayan. So, one click away na lang. Hindi na kayo pipila. Ano po, hindi katulad noon, mga kababayan, na pumipila pa kayo at naghihintay ng mahabang oras, nasasayang yung oras nyo. Pero dito, QR code na lang, maglalagin ka sa site, and at the same time, ma-access mo na, mga kababayan, yung PSA mo at yung iba pa mga binanggit ko kanina. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, proteksyon laban sa pamimeke. Ang inilabas na civil registry documents ay may mataas na antas ng seguridad laban po sa tampering. Kasi, di ba, naandyan dyan yung mga picture. At the same time, mga kababayan, yung iba mga pumipeke ng documents. Pero dahil po may ganito na, may hirapan na. Yung mga picture, mga kababayan, na mameke ng mga document, mga kababayan, at may hirapan na yung iba na dayain yung mga dokumento po nila. Ano po, sasabi pa dito, advanced cryptographic safeguard. Gumamit ang sistema na makabagong cryptographic technology upang matiyak na hindi maaaring mapeke o mabago ang mga dokumento, mga kababayan, sa online. Sabi pa dito, mas pinahusay na system usability at convenience. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, dinisenyo ang sistema para maging mas madaling gamitin at mas maginhawa para daw po sa publiko. Ano po, na kung saan, mga kababayan, through site na lamang po, through online na lamang po, ang pagkuha ng mga dokumento gaya po ng PSA, birth certificate, at mga Senumar at iba pa. Hindi na po kayo pipila pa at mag-aaksaya ng mga oras po ninyo. Sabi pa dito, bahagi ng digital transformation, ang paglulunsad ng bahagi ng digital transformation ng PSA at ng mas malawak na layunin ng pamahalaan para po sa Digital Philippines. Tuloy pa natin. Bagong Pilipinas PSA e-certificate, hakbang sa Digital Philippines. Buong digital end-to-end na ang proseso. Ang PSA e-certificate service ay isang kumpletong digital solution mula po sa application hanggang sa pag-issue ng dokumento nang hindi na kayo pumipila pa sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Ano po, na kung saan, mga kababayan, nag-aaksaya kayo ng mahabang oras. Pero dito, one click away na lamang po. Tsaka ang isa pa dyan, mga kababayan, bukod pa po dyan, naglungsad din ng ating gobyerno ng hotline 136 na kung saan, mga kababayan, 5-minute response yung goal.
Ano po, na kung saan, ano nga ba to? Basahin natin. Sabi po dito, wait lang, click ko lang to. Sinave ko kasi dito yan eh. Yan. Sabi po dito mga kababayan, oras ang nawawala kapag ka may aberya sa kalsada. Maapektuhan hindi lang ang motorista kundi ang buong komunidad. Nahuhuli sa trabaho, nasasayang ang oras, nadadagdagan ang trapiko. Kasi nga naman pag may aksidente, 'di ba, yung iba minsan matagal na naghihintay mga kababayan ng rescue. Pero dahil nga dun sa hotline na 136 mga kababayan, ang target po dyan makapag-responde ng 3-minute response. Ano po, kasi nga sabi dito, hindi lahat agad natutugunan. Matagal na may hotline 136 pero kulang po sa kaalaman ng publiko at koordinasyon noon. Hindi alam ng marami. Walang mabilis na ebidensya. Manual na proseso mga kababayan. Kaya yung iba naghihintay pa ng mahabang oras. Pero dito, isang tawag mo lang sa 136, yung 5 minutes response mga kababayan, mas mapapadali na. Ano po yung pagresponde sa mga kababayan Pilipino po natin na na-aksidente sa daan or may nangyari habang naglalakbay. Ano po? Anyway, sabi pa dito, mula hotline, action agad. Pinahusay ang Metrobase system para sa mas mabilis na serbisyo. Operator sasagot agad. CCTV footage, instruction, digital coordination, at yung responder dispatch mga kababayan. So yan po yung mga sakop nung hotline. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Ayan, Bagong Pilipinas, serbisyo walang pinipili. Sa Bagong Pilipinas, ang serbisyo sa kalsada ay para po sa lahat at walang pinipili, walang inuuna kundi kaligtasan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung makikita nyo, ganyan po ang ginagawa at pinapalawig ng pamahalaan ni PBBM. Na dahil nga, kung mapapansin po ninyo, di ba, ang nais mangyari ng ating mahal na presidente, mapadali ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Sarap siguro, no, mga kababayan, kung si Sara Duterte ganito rin, na tinutulungan ng ating mahal na presidente para mag-isipan ng mga bagay na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi puro paninira ang inaatupag laban po kay PBBM. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, yan, kung mapapansin po ninyo yung healthcare po natin sa mga kababayang Pilipino po natin, ang dating po parang door-to-door na. O door-to-door na mga kababayan. Kasi sabi po dito, sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, healthcare para sa lahat. Mabilis na aksyon ni PBBM sa mga barangay. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, itinutulak ni Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng outreach health services mga kababayan. Sabi po dito, 515 beneficiaries. Kapag kakalusugan ng usapan, mabilis dapat ang aksyon ng ating gobyerno at yan na po yung nangyayari ngayon. So ngayon, sabi pa dito, kapag ka may PhilHealth, may kasangga. Para sa maraming pamilya, mahalaga ang updated PhilHealth membership, pang-ospital, pang-emergency, at pang-matagalang gamutan. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, limitasyon ng sistema. Maraming miyembro ang hindi updated ang records dahil sa hirap ng pagpunta sa opisina. Mahabang biyahe, oras sa pila, at dagdag daw po sa gastos. So ngayon, tuloy pa natin. Yan. Serbisyo agad sa barangay. Mula sa pila sa opisina, naging serbisyo na po sa barangay. MDR printing agad. PhilHealth ID agad. Record updating agad. Membership verification agad. So sa barangay na po mga kababayan nangyayari yan ha. Ibig sabihin sa mga barangay ninyo, possible na may ganito na. Pwede na kayong kumuha mga kababayan ng MDR ninyo. Kasi nga, ang sabi po dito, MDR, printing agad, PhilHealth ID, meron agad. At yung record, updated agad. And then yung membership verification, mga kababayan, kung gusto nyo magpa-verified, kung nababayaran ba ng tama yung mga membership po ninyo, mabe-verified po agad. Ano po ang pagkakaalam ko sa mga barangay nyo, mga kababayan, meron na po niyan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, tulong na walang pinipili. Sa Bagong Pilipinas, ang serbisyo pangkalusugan ay para po sa lahat at walang kulay ng politika at walang may iwan. So ngayon, mga kababayan, bukod pa po dyan, sa usaping healthcare mga kababayan, alam naman po natin kapag ang pag-uusapan talaga, healthcare,
meron din po niya ng ating First Lady. Hindi lang ang ating presidente, kung hindi ang ating First Lady mga kababayan, meron din po niyan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba nag-iikot sa buong Pilipinas yung Love for All na kung saan mga kababayan, dito daw po sa Subic, yung 1,500 lives, nagbago daw po mga kababayan in one day. Kasi sabi po dito, under PBBM's Bagong Pilipinas, directive serbisyo ang lumalapit sa tao. Health, ayuda at livelihood in caravan mga kababayan. Kung yung sa grupo ni na Alputera na pinupondohan allegedly ni LRY, puro signature caravan, dito po mga kababayan, health, ayuda at livelihood yung ginagawang caravan. Pinapaikot sa mga kababayang Pilipino po natin at binibigyan ng tulong yung mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. Serbisyo on wheels, walang iwanan. Subic gets the love. Sa utos ni PBBM, government services go straight to communities, mas mabilis, mas ramdam ng mga kababayang Pilipino po natin. Love in action for real. Love for all sa Subic mga kababayan. Hindi lang slogan, under PBBM Directive Impact, ang priority 1,500 beneficiaries serve long sa araw-araw ng pamumuhay mga kababayan. Tuloy pa natin. Ayan, health check, ayuda check, livelihood check, all in one caravan. So hindi na kailangan ng mga perma-perma dyan mga kababayan o mga ano-ano, etc. o kukuhanin yung mga ID nyo. Wala nang ganyan-ganyan. Tulong agad dahil po yun yung direktiba ng ating mahal na presidente. Hindi katulad nung kabila, bago kayo tulungan, kukunin yung mga ID ninyo, kung ano-ano mga ichecheburecheng kukunin sa inyo, bago pa kayo matulungan. Ano po, pero dito, tulong agad nang walang hinihinging kapalit. Ano po, so sabi dito, under PBBM leadership, walang komunidad ang mapapabayaan. Bagong Pilipinas in action, kompleto serbisyo, walang hassle, mga kababayan. So ngayon, tuloy pa natin. Sabi pa dito, 1,500 reason to smile. Love for all success. From base to blessing, Subic transform again. Under PBBM's directive, Subic becomes center of the community care. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, pagdating po sa usaping pangkalusugan, talagang yan yung isa sa pinakatinututukan din ng Marcos administration. So ngayon, bukod pa po dyan, talagang tinutukan din ni PBBM yung problema ng mga senior citizen, mga kababayan, at ng mga PWD. Kasi kung matatandaan nyo, di ba meron pong nag-viral dati na isang overpass, mga kababayan, na tinawag pong Mount Kamuning dahil sa sobrang taas nito at pag ganun pa nga, mga kababayan. Pero ngayon, kung mapapansin po ninyo, sabi po dito sa Bagong Pilipinas ulit, goodbye, Mount Kamuning. Hello, accessible future. Ayaw ni PBBM mahirapan ng mga commuters, lalo na ang seniors at saka PWD. Mas mababa, mas safe, mas exclusive, EDSA, Kamuning, QC, pinaganda, mga kababayan, at mas pinababa po ni PBBM ng administrasyon ni PBBM. So sabi pa dito, from struggle, yung napakataas mga kababayan, to safe. Sabi dito, PBBM order changes. Mas commuter-friendly na design, hindi na leg day, everyday, EDSA, Kamuning mga kababayan. Tuloy pa natin. Accessibility is a priority. Hindi luho, karapatan ng senior at PWD, mas madali na ang pagtawid mga kababayan. Kasi nga, mas pinaligtas, mas pinaganda mga kababayan, at mas pinababa yung overpass. Kasi ayaw po ni PBBM na nahihirapan daw po yung mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na ang senior at saka daw po PWD. Ano po, so tuloy pa natin. Ayan o, sabi pa dito, mas mababa ang bridge, mas mataas ang standard. Bagong Pilipinas, BOV. Itong halimbawa ng directive, drive-in reform. Kapag ka may problema sa infrastruktura, aayusin, hindi pababayaan ang resulta. Mas mabilis at mas maayos ang biyahe sa QC commuters mga kababayan. At yan po yung gusto ni PBBM. Hindi na obstacle. Dahil kung matatandaan nyo, di ba yung una napakataas nga, ngayon ganito na po yung style, mas pinabago na.
Hindi na obstacle course, may special bridge na upgraded pa. Yan yung sinasabi dito mga kababayan. Kasi nga, dati reklamo ng commuters ang sobrang taas at hirap akyatin ng footbridge. Ngayon, mas exclusive, mas design, isinasaalang-alang ang kaligtasan at kakayahan ng bawat Pilipino, lalo na po ng senior at saka PWD. So yan po yung isa sa pinakatinutukan ng Marcos administration kung bakit pinagtuunan po nila ng pansin. Ito pong overpass na yan, mga kababayan. Ano po, dahil nga ayaw ni PBBM na nahihirapan yung mga senior at mga PWD. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga ginagawa ng gobyerno ni PBBM para mapaganda ang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo mga kababayan, kung nakikipagtulungan lang sana, etong si Sara Duterte, ganda sana ng Pilipinas mga kababayan, para wala na sanang gaanong iisipin pa ang gobyerno ni PBBM mga kababayan, kundi puro trabaho na lang. Wala na sanang gulot, away. Kaso nga lang ang problema, wala eh. Talagang sakim sila sa kapangyarihan mga kababayan. At maaga pa lang gusto na po nilang maging presidente at agawin kay PBBM yung posisyon na ipinagkaloob ng taong bayan kay PBBM. Ayaw nilang hintayin na matapos ang term ni PBBM at muling lumaban. Etong si Sara Duterte sa pagka-presidente. Siguro mga kababayan, ito, nakikita ko dito natatakot si Sara na tumakbo sa 2028 kasi nga alam niyang matatalo siya. Kaya ngayon pa lang pinagpaplanuhan na po nila na patalsikin si PBBM. Kaya nga nagtatanong ako doon sa mga DD-shit paano nyo nasisikmura na patalsikin yung presidente na walang ibang hinangad o ninais kung hindi pagandahin yung pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, yan lang naman yung tanong ko doon sa mga DD-shit. Kayo mga kababayan, ano masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic po na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan mga kababayan.